Welcome back to our channel. Hello, beautiful morning dito sa Solo City. Wow, ganda ni Mount Fuji today. Clear na clear yung sky, pero siya kasi nakabalot siya ng clouds. Wow. Today is December 7, 2023. Ngayon ay Thursday actually. Third day dito sa lugar na to. Mamaya, last night na. Then tomorrow will be last day talaga. Completely done na yung session dito. Ano ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating vlog? Ang daming post regarding Daniel and Catherine Bernardo. Kung killjoy ka talaga, yung tipong gusto mo ikaw lang yung hari ng social media, may inis ka kasi ba't puro ganito na lang yung post. Pero syempre, wala tayong magagawa sa social media yan eh. Wala tayong control dyan. Hindi natin kailangan manghimasok sa mga ganyan o sa mga post na yan. Kahit goods pa yan o bad pa yan. Choice nila yan, di ba? I would like to share something about ideal partner in life. Well, I'm not a love guru. Tayo ay hindi expert sa love. Hindi tayo expert sa relationship. Well, I have tons of failed relationships, no, sa friends, yung before girlfriend, boyfriend, so marital. Ayoko maging tunog, expert o mahusay, professional sa larangan na to. Okay, so sige, simulan natin yung ating pag-uusapan ngayon. And sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please click the subscribe button dyan sa baba. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga bago naming uploads. Please take note, sabi ko nga na hindi ito based sa experience. Ito ay based sa aking observation sa social media and yung mga nakikita nating mga matatagal na mag-partner, mag-asawa na kakilala ko. Ano yung meron sila na bakit sila tumagal? Okay, so syempre bukod sa meron silang relationship with the Creator, close communication with God. So syempre triangle yan, di ba? God, man, and woman, di ba? So yun yung maayos na structure. Nag-come up tayo sa tatlong characteristic na maganda bilang partner mo. Love with cat. Love with cat. C-A-T. Ayan. So, dyan tayo magpo-focus sa ating pag-uusapan ngayon. Okay, so unahin natin. Letter C. Love with contentment. Ayan. So, love with contentment, para sa akin, isa sa mga mahusay na ingredient para maging maayos ang relationship. Ang contentment kasi ay very general, very wide. Maraming pwedeng impression sa contentment. Para sa akin, hindi ibig sabihin pag sinabing kontento ka na, nag-stop ka sa ganyan. Ibig sabihin lang, kung meron ka na-receive na something, nag-pray ka, nangarap ka, naka-receive ka, matuto ka makontento for that time. Kung ito yung binigay sa'yo, Lord, thank you. Maraming salamat sa ganitong klaseng buhay. Well, syempre, mangangarap ka ulit. Another day, another month, another year. Pero every time na nagpe-pray ka, every time na nag-work hard ka, at tumarating yon yung reaction natin sa mga nare-receive natin. Hindi ibig sabihin na nag-i-stop ka sa isang pangarap lang, ay kontento na ako, tapos na. Hindi ganon ang sinasabing contentment. Napakababaw na pananaw. Pag sinabi mo lang kontento, tapos na, period na. Hindi doon natatapos pag sinabing contentment. This is how you react sa mga situation at the end of the day. For example, sa buong maghapon, nagpursige ka, binigay mo yung todo, pero at the end of the day, ito lang yung na-receive mo, ito lang yung nakuha mo. Ano yung reaction mo? May inis ka, di ba? Magagalit ka? How contented you are? Sa isang relationship, ang dalawa nagmamahalan. Kapag itong araw na to, ito yung nangyari, nag-away, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng happy moments, be contented. So yun yung contentment at the end of the day. So the next day, meron na naman panibago, di ba? Para sa akin, yung reaction ng bawat tao, no, sa isang situation. Okay, so next natin ay love with A. Yan, A na tayo. So yung A naman ay acceptance. Love with acceptance. Para sa akin, isa rin to, napaka-importanting ingredient. May mga tao na hindi natin nakasabay lumaki, di ba? Meron silang mga upbringing na hindi natin alam. Siyempre, lumaki yan sa mga magulang nila, lumaki sa mga tito o sa lola, di ba? May mga treatments sa kanila na which is siguro para sa kanila okay yun. May mga nakasanayan sila para sa kanila, hindi okay to. Makikilala natin yan someday kapag nagsama na kayo sa isang bubong, sa either magkakaroon ng conflict. So ano yung acceptance sa sinasabi natin? Ang bawat tao mayroong personality, mayroong good side, may bad side yan. May mga past sila na hindi rin maganda. So paano mo i-accept yun sa iyong current relationship? Para sa akin, sa mga na-observe ko na mag-asawa,
na kahit ano pa yung past na napagdaanan, kahit ano pa yung mga hindi maganda, ayos lang. Kasi tanggap niya yung tao na yun. Unless syempre merong rejection, di ba? Kahit tanggap mo yung tao pero nire-reject ka pa rin. So hindi siya mag-work out. So, dapat package yan. Yung acceptance and kung accepted ka rin ng isa. Accepted mo siya pero rejected ka naman. Hindi pa rin magmamatch yan. So dapat both sides meron. Accepted ka or accepted mo siya. Yan. So parehong may acceptance. So kapag ka ganyan, I'm sure smooth ang relationship ninyo. Magkakaroon man ng sigurong konting conflict kasi syempre biglang lilitaw na naman yung hindi mo alam sa buhay niya. Another process na naman yung to accept him or to accept her. And yung last natin, letter T, love with T. Yan. Love with trust. Napaka-importante ng trust. Honestly, I have trust issues sa buhay ko. Well, I have been in a relationship. Hindi talaga nag-work out because of my attitude sa mga trust issues. Guilty ako dyan sa mga ganyan dahil ito yung struggle ko, no? Being a man. Kahit hindi man sa relationship, sa trabaho, sa mga kaibigan, lagi ako may trust issues. I don't know, so sabi ko nga, isa yun sa mga prayer ko na gusto kong malinawan, no, about this one. When it comes to trust, kahit nasabihin natin kung saan ka magpunta, kung ano man yung gawin mo, kung sino man yung kasama mo, yung partner mo merong trust sa'yo, hindi mo sinasamantala or hindi mo tinitake advantage yung trust na yun, mag-work yan. Package din yan actually. May trust sa'yo yung tao, pero dapat pangalagaan mo yung trust na yun na hindi makitaan or hindi maringgan ng ikakasira ng trust na yun. Actually, napakahirap nito. Ingredient na to sa isang relationship, yung trust. Sabi natin, 20 years na magkasama kayo, magkaibigan kayo o magpartner kayo, 20 years. Sa 20 seconds na nasira mo yung trust, parang ang hirap ng ibalik, parang basag na talaga kagad siya. Pahalagahan natin yung T na to, yung T, yung trust. Kaya sa isang relationship, kapag ka napakalakas ng trust ninyo sa isa't isa, sabihin nun, napaka-healthy ng iyong relationship with him or with her. Okay, so yun yung ating topic ngayon, love with CAT. So, contentment, acceptance, and trust. Sa mga kabataan, mas maganda makahanap kayo ng ganitong mga kapartner, hindi man 100% na makakahanap kayo. I pray na sana ito yung maging personality din nyo sa inyong mga sarili. Okay, so that's it. So, sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, i-click mo na yung subscribe button niya sa baba. Diyan. At pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.